What's up guys, ito ang season 2 na ng Dan the Dance series. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Kara, simulan na natin. Sa simula, hinahabol ni Momo Ace ng isang grupo ng mga lalaki. Nagtakbo siya para makatakas. Pero bago siya tuluyang makalayo, may isa sa mga lalaki ang hamatak sa kanya, may nakasusuklam ng ngiti. Nang biglang bumagsak ang bahay sa likuran nila, pinakawalan siya ng lalaki at tumakbo palayo. Pagkabilib, bigla namang dumating si Grandma Turbo. Nilinaw niya na natuwa siyang makita ang lumang hot spring na nabuwal. Nawala nang mula si Momo kaya nagtaka siya at tinanong si Grandma Turbo kung anong ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Grandma Turbo na narinig niyang pinag-uusapan ni Seiko ang lugar na pupuntahan ni Momo. Kaya sumama ito nang itago sa backpack ni Momo para makapunta rin sa hot spring. Dagok sa iba, lumabas mula sa buhangin ang ilang kapatid at nagreklamo tungkol sa nangyari. Tapos, dumating ang kinatawan ng Commercial Association. Hinanap nila si Leo at sinisi siya sa pagbagsak. Nilihis nila ang pansin sa mga kapatid na lang daw ang may sala. Pasasalamat at tapat na pananalita. Nagpasalamat si Momo kay Grandma Turbo sa pagligtas sa kanya. Ngunit inaming hindi ito hatang tulong, hindi tunay ang dahilan. Nag-usap sina Momo at Grandma Turbo, tinanong ni Momo kung ano-ano ang itsura nina Gigi at Okaren. Sagot ni Grandma Turbo, marami na raw dagwang tao ang nakapasok sa kanilang bahay. Sa bahay nina Gigi at Okaren. Tumingin sina Gigi at Okaren sa pader na may butas at naguluhan. Hindi sila sigurado kung anong gagawin. Usapin na lang daw na hintayin si Momo pabalik para hindi sila makapasok ng mag-isa at baka lalong magsulsul. Isang hindi inaasahan. Biglang may narinig silang boses sa labas ng bahay, akala nila si Momo na nakauwi na. Tumakbo si Gigi sa pintuan, sabik nang makita siya. Ngunit nang bumukas ang pintuan, tatlong babae ang tumitig kay Gigi nang nakakatakot. Panawagan ng mga babae. Inimbitahan sila sa loob at tinanggihan ni Gigi ng mahinahon. Pero may boses na sinabi na dahil sa kanila ay nakatira pa si JYN. Kaya kailangan daw siyang magsaing ng pasasalamat. Pagtatanong ni Okaren, tahimik na tumawag si Okaren kay JYN at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni JYN na magkaibigan sila at pinaupa lang niya roon ang bahay habang nasa ospital ang kanyang mga magulang. Sinundan nito ng balita na ang mga babae ay galing sa pamilyang Kito. Sila raw ang may-ari ng bahay. Nang maalala ni Okaren ang nabasag na pader, nag-alala siya. Buti na lang may paliwanag si JYN, sasabihin lang daw niya na hindi nila alam kung paano nangyari yon. Hindi nagpapatalo ang babae, ngunit isa sa mga babae nagrereklamo, nasaan raw si JYN nung siya nawawala. Lumihis JYN ng usapan, na nagpunta lang daw siya para kunin si Okaren. Pero nagtataka pa rin sila, baka kailangan nila ng psychic? Ang baril, bulong-bulong silang nag-away, tumayo ang isang babae at kumuha ng baril. Sabi niya may hunting license kaya karaniwan magkamali sa bundok. Napagtanto nilang nanganganib na sila. Si JYN naman ay nagpaliwanag na kahit may lisensya siya, hindi pa rin tama ang manutok ng baril sa tao, maaari itong maging kaso sa batas. Pagdating ng pulis, habang nagpapatuloy ang puwersahang tensyon, pumasok ang pulis sa bahay, tumambad sa kanya ang eksenang may baril sa ulo ni JYN. Ngunit nagtiis siyang huwag pansinin ang ginawa ng pamilya Kito. Pressured sila. Dumating pa ang ibang miyembro ng pamilya Kito. Tinanong si JYN kung bakit siya naghiwalay nang hindi sinabihan. Pati Okaren ay tinanong kung anong team sa soccer ang paborito ni JYN para patunayan ang pagkakaibigan nila. Sa ilalim ng tensyon, agad na sinabi ni Okaren na paborito ni JYN ang Street, Jermaine. Natawa ang lalaki, tila natuwa siya na kilala ni Okaren ang sinusuportahan ni JYN. Momo sa Tsuchino Temple. Lumipat ang eksena kay Momo, pumunta siya sa Tsuchino Temple. Tinanggap siya ng receptionist at pinapasok. Doon, nakita niya sa mesa ang isang kakaibang bagay. Ipinaliwanag ng receptionist, ayon sa alamat, dati isang dambuhalang ahas ang sinasamba doon sa loob ng bulkan. Kapag gutom ito, sumasabog ang bulkan. Kaya nag-aalay ang mga tao ng bata para tumigil ang pagsabog. 200 taon itong nangyari. Ngunit ang tukino na nakalagay sa mesa ay ritual relic na pangturista lamang, marketing daw yun. Ang ahas ay gawa-gawang alamat para makahikayat ng tao at hindi naman talaga ritual na laman alay. Pag-uwi ni Momo,
Nang lumabas, tumungo si Momo sa bahay nina JYN. Nakita niya sina JYN at Okaren na nakatali at nakahandusay sa sahig. Sa sofa, nakaupo ang mga babae, sinabi nila na handa na raw ang tatlong alay para sa ritual para sa Diyos na ahas. Labanan, dumiretso si Momo upang pigilan sila. Nahuli siya ng isa sa likuran at tinamaan sa ulo. Naramdaman ni Momo ang pagkahilo na malapit ng bumagsak. Tawa ng mayabang ang lalaki at pinayuhan siyang kumalma. Ngunit dumaldal ang isang tinig mula sa backpack ni Isis, si Grandma Turbo. Tinawag niya ang lalaki ng bunganga, natapilok ito sa isang bote at nahulog. Galit na nagreklamo si Grandma Turbo, gusto lang raw niyang matulog ng tahimik. Momo at ang pasasalama. Nagpasalamat muli si Momo at humiling kay Grandma Turbo na ipagpatuloy ang labanan. Pero nais muna niyang malaman kung sino sila, ang mga taong ito ay hindi niya kilala. Bigla na lang muling lumapit ang mga lalaki kay Momo, kaya agad siyang nagbantay at naghanda para sa sarili. Sinubukan naman ng mga lalaki na pakalmayan siya, at sinabing wala silang masamang balak. Pero hindi natinag si Momo, matatag niyang sinabi na lumayo sila at umalis sa bahay na yun. Sa halip na umalis, mas lalo pa nilang inatake si Momo. Habang naglalaban, ginamit ng isang babae ang isa sa pinakamalakas niyang kakayahan para atakihin si Momo. Napalipad si Momo at nabasag niya ang pader ng bahay. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng pamilya Keo at nagsisigawan habang sinasabi na ang nanay ng pamilya ang pinakamalakas sa kanila. Napansin ng babae na gumamit si Momo ng kakaibang kapangyarihan, isang klaseng telekinesis, kaya agad siyang nagtanong kung ano yun. Pero hindi sumagot si Momo. Sa halip, tumayo siya at pinatayo rin gamit ang hangin ang mga bato na kasama niyang bumagsak. Nagduda ang babae. Sa palagay niya, dumating si Momo para sirain ang kanilang pista, na bahagi ng ritual para sa Diyos ahas. Kapag hindi ito natuloy, baka raw masira ang buong nayon. Kaya mula sa paningin ng pamilya Keo, si Momo ay isang kaaway. Narinig ito ni Momo, at agad siyang sumagot. Sinabi niyang hindi tama ang pumasok sa bahay ng iba at sirain ang lahat. Pinapaalis niya muli ang mga ito. Ngunit ipinaalala ng babae na kailangan daw nilang panatilihing ligtas ang nayon kung gusto nilang patuloy na mag-enjoy sa hot spring. At para magawa yon, dapat raw nilang busugin ang Diyos ahas gamit ang mga handog. Para sa pamilya Keo, sila ang dahilan kung bakit nanatiling ligtas ang nayon. Ang bahay na kanilang kinaroroonan ay dati raw altar kung saan ino-offer ang mga tao sa halimaw. Bagamat nagbago ang itsura ng lugar, yun pa rin daw ang altar ng mga sakripisyo. Habang nag-uusap sila, biglang lumubog sa lupa si Momo, tila hinihigop siya ng lupa. Naisip ng babae na gutom na raw ang Diyos ahas kaya nagsisimula na itong magpadala ng sumpa sa nayon. Gumamit ng telekinesis si Momo para makawala, pero pinigilan siya ng pamilya Kito. Tumakbo si Okaren para tulungan siya at iniabot ang kamay, pero nawalan ito ng balanse at sabay silang nahulog ni Momo sa buhanging kumakain ng tao. Nang lumingon si Momo pataas, nakita niyang sarado na ang butas sa kisame. Natrap na sila roon, at hindi nila alam kung paano makakaalis. Samantala, nawalan ng balanse si JYN at nahulog din sa kailaliman. Bigla namang lumitaw ang tinatawag na Diyos ahas. Masayang tinanggap ito ng pamilya Kito. Inalok ng babae bilang alay sina JYN, Momo, at Okaren. Nagulat si Momo nang makita na totoo nga ang Diyos ahas, akala niya noon ay kwento lang ito. Doon, ipinaliwanag ni Grandma Turbo na ang nilalang na yun ay hindi tunay na Diyos, kundi isang kurugari. Nang marinig ito, naalala ni Okaren ang mga nababasa niya sa mga supernatural magazines. Ang kurugari ay tinatawag ring Mongolian deathworm. Isang higanteng uod na kumakain ng tao. Habang nagpapatuloy ang ritual, patuloy namang hinihikayat ng babae ang ahas na kainin ang tatlong alay. Pero sinubukan ni Momo na paalalahanan siya, ang sinasamba nila ay hindi tunay na Diyos, kundi isang halimaw na uod na nilalamon ang mga tao. At bigla nga, sinimulang kainin ng higanteng uod ang lahat ng lumalapit sa kanya. Dito na sinamantala ni na Momo at ng iba pa ang pagkakataon para tumakas. Pero bigla, napansin ni JYN na nakahandusay sa lupa sina Okaren at Momo. May hawak sa kanilang mga ulo, at mukhang may kakaibang nangyayari. Lumapit siya para tulungan sila, sabay tanong kung anong nangyari.
Ngunit bigla na lang nagbago ang anyo ni Okaren, naging kakaiba ito at nagsimulang habulin si JYN. Ang kaibigan ko, isang higanteng uod sa ilalim ng bahay. Kung gusto mong malaman ang susunod na mangyayari, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Abangan mo ang part 2.